106.7 Energy FM. Same, pero iba. Kapiling mo na naman ang nag-iisang chicks ng radyo. Ako yon, si Gandang Kara. Hello everybody. Ay, yun na nga. Kumusta naman? Welcome back. Kumusta ang lahat? Ngayong Lunes na Lunes, siguro naman this 2024, uumpisahan natin ang unang araw, 'di ba, ng trabaho natin, ng masaya, ng walang halong stress, walang halong lungkot, at syempre ng pagbabago. Yan. Alam niyo, kung gusto niyo talaga magbago, simulan niyo yun sa New Year para magsunod-sunod daw yun. So halimbawa may New Year's resolution ka, simulan mo agad sa unang araw kasi magde-depend daw sa unang araw yung mindset mo. Kumbaga halimbawa, nasimulan mo sa unang araw na giving ka sa mga tao sa paligid mo. All throughout the year, magiging ganun daw yung makakasanayan mo. O kaya naman halimbawa, nasimulan mo sa unang araw na on time ka. Diba? Kahit Filipino time talaga tayo lagi, no? O diba, at least sa mga susunod na araw, masasana yung katawan mo tsaka yung utak mo, mindset ika nga na ito na yung dapat kong baguhin. Pero alam nyo, dahil syempre welcome back, Balakubak, I'm from Japan, diba? Dahil ang tagal ko sa Japan, na-realize ko na grabe pala talaga ang kahalagahan ng oras sa kanila. Compared sa atin, hindi sa mga kasi dito sa atin laging Filipino time kapag sinabing 8 p.m, di ba alam naman natin na nagsa-start yan. 9 p.m, 10 p.m, ganyan. Wow! Pero sa kanila, na-experience ko, naiwan pa kami ng bus. Kasi halimbawa ang time nila, halimbawa 7:15. Eksaktong 7:15 aalis na yung bus. So kailangan 7 o'clock nandun ka na agad. So pag lumagpas ka kahit 1 minute lang, halimbawa 7:16 ka dumating, wala magpapasakay sa'yo. Balik ka ulit. Diba ganun sila? Ganun nila pinapahalagahan ang time. And alam naman natin na ang time ay napaka-importante, 'di ba? Kasi ang time hindi na yan bumabalik. Kapag nangyari na. Kaya napakahalaga na yung mga bagay na gagawin natin talagang sulit na sulit. At alam niyo yun talagang gusto natin. Kasi mahirap yung hindi natin na-explore masyado yung buhay natin kasi wala tayong masyadong time. At kadalasan, yung time na yan nagugugol sa trabaho kasi sa pamilya. Aminin na natin, di ba? Kadalasan ganun kapag kinumpute mo Monday to Friday nasa workplace ka, mas marami ka pang time sa mga katrabaho mo kaysa time sa sarili mo at time sa family mo na nakakalungkot. Kaya dapat minsan maisip din natin, saan ko ba ginagamit ang oras ko? Nakalaan ba ito sa magagandang bagay, sa mga bagay na makakapagpasaya sa akin? O nauubos lang talaga siya, 'di ba? Yun sa walang kwenta. Kaya dapat anuhin natin 'yan. Kumbaga, lagi nating i-calculate ang ating ginagawang time sa buhay natin. Okay? At dahil dyan, live na po tayo ngayon on Facebook. Welcome back. Please like and share this live video because we are so back. Kumusta naman kayong lahat dyan? Ang dami ko na agad itong test paper. Napabate. Pero sige, mamaya natin to batiin lahat. Diba? Kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ang bakasyon nating lahat? Sana nakapag-enjoy talaga kayo ng husto. No? Kasi kung hindi, sayang, next year na lang ulit. Next December na lang ulit. And ang pinakamahalaga is iwanan na natin lahat ng negative vibes in the past. Iwanan na natin siya this 2023. Ngayon, mag-look forward tayo sa magagandang bagay sa buhay natin, sa blessings natin. Huwag tayo mag-look forward sa mga bagong chika, chismis, ganyan. Kasi at the end of the day, kahit pag-usapan natin yung mga ibang tao o buhay ng ibang tao, hindi naman din tayo kasali sa buhay nila. Hindi natin sila kasabay kumain sa hapagkainan nila. Hindi natin sila kasama sa lahat ng mga gatherings nila, 'di ba? May kanya-kanya pa rin tayong buhay at the end of the day. Kaya, mas i-focus natin yung sarili nating buhay. Ganun lang yun. Yarn. Ako, panata ko yan this 2024. Panata akong maging deadma. Diba? Kasi minsan marirealize mo din talaga na bakit sila ba yung sasama sa'yo sa ospital? Yung mga tao nagchismisan sa'yo? Bakit sila ba yung magbabayad ng bills mo? Sila ba yung magpapalibing sa'yo pag namatay ka? Hindi. Wala silang iaambag sa pagkatao mo yung mga taong nag-uusap-usap about you. Wala at all. So, ini-stress lang nila ang mga sarili nila
sa pag-iisip, sa pag-conclude, sa pag-connect-connect ng mga details na hindi naman sure kung totoo ba, di ba? Pag na-connect-connect nila, may bagong chika, di ba? Pero anong napala? Wala. Ganun. Hindi tayo magkakapera sa ginagawa natin. Kaya naman, bumati na tayo sa mga nanonood dito sa ating live. Hello po sa inyong lahat. Kumusta po ang lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hindi ko naman ito maisa-isa. Teka lang, ang dami. Welcome back, welcome back. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagbabalik. True yan. True. Hello. Oy, mga beshi daw, hello. Hello, Mami Alicia Muli Guevara, Ate Jonah, Mami Merly, Tita Grace, hello po. Mami Arlene from Vancouver. Sino pa ba? Ayan. Mamaya na ako babati ng pagkarami-rami para ano. Ay, Mami Angelina, Mami Merly, Mami Rosie, Mami Liberty, Mami Vilma, Mami Crispy. Ba't ganun yung pangalan? Crispy sarap lechon. Parang ginutom tuloy ako. Kasi crispy sarap ng lechon eh. Ba't ganun? Ayan. Hello po sa inyo. Rochelle and Paul Castro. Happy 2024 daw and positive always. Totoo yan. 'Di ba? At napakahalaga ng pagiging happy and yung meron kang peace of mind. Isa lang din sa hindi ko na share pa sa inyo is, alam nyo ba na pagbalik ko dito nanibago ako ng husto kasi sobrang tahimik sa ibang bansa eh. Ngayon nare-realize ko na kung bakit halimbawa yung mga bagong kasal or yung mga pamilyang gusto mag-move forward, yung gusto magbagong buhay, kaya pala sila nag-a-abroad. Now I get it. Kaya pala sila nag-a-abroad kasi sobrang tahimik pala talaga sa ibang bansa. As in, makakaiwas ka sa mga comments ng ibang tao, makakaiwas ka sa mga toxic vibes ng mga tao sa paligid mo. Kasi nga naman, doon sa abroad, nakasarado lahat ng pinto. Wala kang kapitbahay na makakauwi, mare. Ano bang chika dyan? Walang ganon, di ba? Walang naglalakad sa kalye. Wala kayong pag-ichismisan. Siguro kung meron man, mga nasa loob ng bahay nag-ichismisan. So wala ka talaga maririnig na kahit na ano. Though malungkot, pero meron ka pala talagang peace of mind. At saka yung disiplina, yun yung nakakamiss, no? Sana dito rin sa atin magkaroon na talaga ng disiplina, no? Sana. Ganun. Kaya alam nyo, kanina naloloka ako kasi di ba, aminado naman ako madalas akong late. Tapos, nung nagtagal kasi ako sa Japan, nasanay ako na laging on time. Kasi nga maiiwan ka ng train, maiiwan ka ng bus. Kaya lagi kaming on time. Kaya kanina, ang aga kong gumising. Sabi ko, ang aga ko namang gumising. Tapos umaalas din ako na maaga. Sabi ko, unang araw ng trabaho ko, dapat on time ako kasi natuto na ako. Na-adapt ko yung kultura nila na lagi kang on time. Sana lang hindi mabali. Di ba? Baka mamaya today lang yon. Pag nasanay na naman ako dito sa Pinas, alam nyo na naman, hawa-hawa kasi pala ang ugali talaga at kultura. Totoo pala yun. Kaya pag ang mga nakakasama mo ay laging on time, eventually, masasanay ka, magiging ganun ka din. At kapag nakakasama mo lagi, ay yung mga, halimbawa, nakakasama mo laging mapanghusga, eventually magiging mapanghusga ka din. Kaya huwag ka sasama sa ganun. Diba? Samahan mo yung mga taong may mabubuting puso, hindi nanghuhusga ng kapwa, hindi naninira ng kapwa, hindi plastic. Ganon, totoong tao, diba? Yun lang. Yun lang aking masasabi. Kaya, surround yourself with people na genuine talaga. And sometimes nga, minsan kahit genuine ka, may masasabi pa rin sa'yo. And yung pagiging honest mo, sometimes it's a curse eh. Diba sabi nga nila, kadalasan yung pagiging honest natin, parang nakakasakit din sa iba. May mahahanap at mahahanap pa rin silang mali sa honesty mo. But it's okay. Just be honest kasi yun yung makakapagpaluwag ng lahat. Diba, no? Hi, nako. But anyways, welcome back. Oy, ito Sari-Sari Store doon na nakikinig. Lakasan niyo pa yung radyo niyo dyan. From KC Sari-Sari Store, Mabalacat, Pampanga, dyan sa Green Meadows to Mabalacat. Hello po sa inyo dyan. Ayan. O, eto na mga pangga. Alam ko na-miss nyo to at na-miss ko rin to. Grabe, ang tagal din na hindi ako nakakarinig ng ibang kwento ng buhay. Kwento ko lang kasi ng buhay kong naririnig ko na pinag-uusapan. So, eto muna tayo. Dito muna tayo chumismis sa ating story. Ngayong araw na to, dito lang yan sa Sincerely, Kara.
pinaka-importante ng oras? Paano mo nga ba siya gagamitin kapag kulang na kulang ka na sa oras? Lalo na sa pagmamahal. Paano mo nga ba ibibigay ang buong pagmamahal mo sa isang taong hindi naman kayo magkatagpo ng oras? And iba na rin minsan na nagiging priority sa buhay. Ito ang story ni Helen, 28 years old at may asawa na si Ramon. Ang nanay ni Ramon ay may sakit, kaya naman si Ramon hindi nakakapagbigay ng time sa kanya dahil nag-aalaga sa kanyang nanay. At kadalasan pagod na kapag dumarating sa point na gusto niyang bigyan siya ng time. At inuunawa naman niya. Kadalasan din hindi na rin siya nakakapagsabi ng mga problema niya sa asawa niya kasi nga wala na silang oras. Until dumating sa time na nagkaroon siya ng sakit. Nagkaroon siya ng bato sa abdo. Kaya naman pati ang kanilang labing-labing ay hindi na rin napapagbigyan. Until dahil sa kawalan ng oras sa bawat isa, may nalaman siya sa asawa niya na hindi niya kinaya. Sabi niya, parang hindi po yung sakit ko yung ikamamatay ko, kundi yung panluloko niya sa akin. Pabigat na po ba ako dahil may sakit ako? Kaya sa ibang babae na siya naghahanap ng kaligayahan? Ano nga ba ang dapat gawin ni Helen? So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Helen, 28 years old at taga Cainta, Rizal. Matagal na po akong nakikinig sa programa nyo, DJ Kara, at gustong gusto ko po na magsulat sa inyo dati pa, kaso ngayon lang po ako nagkaroon ng oras. Mayroon po akong asawa, ang pangalan po niya ay Ramon. Matanda siya sa akin ng 2 taon. Mahigit 4 na taon na po kaming kasal ni Ramon at masaya naman po ang aming pagsasama. Wala po akong narinig o napansin man lang na may ginawa siyang kalokohan sa akin kasi sobrang bait po talaga niya sa akin, DJ Kara. Kahit hati po yung oras niya sa akin kasi yung nanay niya ay may sakit at kailangan niya pong matutukan yun. Nag-iisang anak lang po kasi siya at wala pong problema sa akin kasi kailangan din po siya ng nanay niya. Naaawa na nga po ako sa kanya minsan, DJ Kara. Kasi nakikita ko sa kanya na sobrang napapagod na siya. Maaga siyang gumigising para pakainin yung nanay niya at pagkatapos po nun ay may duty siya sa trabaho niya. Tinutulungan ko naman po siya, DJ Kara, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Kasi po madalas po ay buong araw akong tulog dahil panggabi po ako sa trabaho. Dahil po naaawa ko kay Ramon at hindi ko na po siya nasasabihan ng problema tungkol sa iniinda kong karamdaman. Ayaw ko kasi na dumagdag pa sa problema niya. One time po nung pumasok ako sa work ay namimilipit po ako sa sakit ng tiyan. Pero kahit nahihirapan po ako, DJ Kara, ay pumasok pa din po ako. Kinabukasan po ay nilagnat ako at kinausap ko po si Ramon na huwag muna siyang pumasok. Nakinig naman po siya pero nung kinagabihan po ay sobrang sakit na po talaga kaya nagpadala na po ako sa ospital. Sa result po ay meron daw po akong bato sa abdo. May mga gamot naman pong binigay sa akin pero ang advice po sa akin ng doktor ay dapat magpa-opera na po ako. Kaso po hindi pa kaya ng budget namin. Pagka-uwi po namin nakita ko po sa mukha ni Ramon na napapagod na siya. Nahiya nga po ako sa kanya kasi 2 niya na po kaming aalagaan, ako at yung nanay niya. Naramdaman ko po nung mga ilang weeks na para pong nag-iba na siya. Minsan po kasi kapag nag-aaya siya sa akin ay hindi ko po napagbibigyan dahil po masakit nga po talagang tiyan ko. Siguro po yun yung isang dahilan kaya parang nagbago na po siya. Isang beses po ay narinig ko yung asawa ko na may kausap sa phone. Tinanong ko siya kung sino pero sagot niya po ay ka-work niya lang daw. Umalis po siya sa bahay, nagpaalam, nakikitain niya lang daw yung ka-work niya. Hindi ko po alam pero iba po yung naramdaman ko nung time na yun, DJ Kara. Umuwi po siya sa bahay 7:00 na po ng gabi.
Hindi na po siya kumain at natulog po agad siya. Nung nililigpit ko po ang pantalon niya, nakapa ko po ang isang pakete ng kondom. Parang nanlamig po ang buong katawan ko. Parang hindi po ang sakit ko ang ikamamatay ko kundi itong panloloko niya sa akin. Alam kong nagiging pabigat na lang ako sa kanya, DJ Kara, pero asawa niya pa rin ako, di ba? May karapatan pa rin akong masaktan sa mga ginagawa niya kahit alam kong may rason naman siyang gawin ito sa akin. Naku, grabe naman yon. May rason naman siyang gawin sa akin. Never magiging rason ang cheating. Never natin pwedeng i-justify yung bagay na yan. Kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pa ang pagkukulang ng partner mo. Dapat hanggang doon na lang yun. Pero dapat wala siyang kaakibat na cheating. Agree ba kayo, guys? So you can send your comments now sa ating Facebook Live. Diba? Nakakalungkot naman, may sakit ka na nga, nai-stress ka pa. Diba? Ang hirap kaya nun. Diba sabi nga nila minsan, mas yung problema sa puso kaysa dun sa nararamdaman ng pisikal na katawan mo. So ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Helen na si Helen ay may sakit na nga, tapos hindi niya napapagbigyan ng kanyang asawa, kaya humahanap ng ibang babae at doon nilalabas ang powers niya. At energy. Hindi ko masabi kung anong sasabihin ko. Mag-comment na po kayo, ano nga ba ang masasabi nyo. Sabi dito, ang pagmamahal ay hindi nasusukat kung may sakit ka or healthy ka. But cheating is another story. Hindi yan excuse para mambabae. Let go and let God. Sabi ni Ate Arlene, very true. Lakasan mo ang loob mo at mag-pray para gumaling ka. Mahirap ang sitwasyon mo ngayon at priority mo muna na gumaling ang sakit mo. So hayaan mo muna yung ginagawa niya. Doon ka mag-focus sa sakit mo. Kasi baka mas lalo ka hindi gumaling. Sabi naman to ni Marites. Sabi pa dito, porket may sakit, kailangan bang mambabae? Ay, hindi dahilan yan. Sabi ni Ate Rosalie. Everything will be my life. We got away a lasting, relationship does not rely on sexual intimacy. A lasting relationship relies on love and respect. If Kuya Ramon really loves and respects you, he will stick to you till the end of time. Maybe consider to recalibrate. Ang lalim naman ng English nyo, guys. Recalibrate where you exhaust your energy and try to prioritize yourself more. Sabi ni Bernard Swipe. Grabe naman yun, nosebleed. Nag-nosebleed na nga ako sa Japan, nosebleed pa ako dito. But anyways, in short, love and respect. Ang tama yan na ang long-lasting relationship, ang naglalast dyan, binubuo yan ng love and respect. Kung totoong love, ha? Kasi madaling sabihin yung salitang love Pero ano ba talagang salitang love para sa inyo, di ba? Dapat alam nyo yung kahulugan talaga niyan. Anyways, magbasa pa tayo ng ibang comments dito. Sabi dito, cheater si Kuya, dapat nga siya ang kaagapay dahil may sakit ka pero niloloko ka niya. Naku, iwan mo na yan, ate. Sabi ni Jane, na andito lang naman sa harapan ko, nag-comment pa. Sabi dito, hindi tamang rason na pagod na para mag-cheat, lalo na kapag, kapag connection ng, kapag wala namang koneksyon sa pagod sa relasyon. Oo nga naman, lakasan mo loob mo para na rin sa health mo, mag-focus ka sa sarili mo. Sabi ni Ate Ana May, oo nga naman, focus on yourself. Mag-usap kayo na maayos kahit ganong kabigat ang dalang problema. Kung magdadamayan kayo, hindi yung kanya-kanya lang ang dalahin, ate. Sabi ni Ate Jonah. Well, agree ako dyan. Alam nyo, sabi nila yung communication daw, yan din ang nagpapatagal sa isang relasyon. Kapag hindi kayo nagko-communicate, kahit ano ang naging problema nyo, mas mahihirapan kayong ayusin. 'Di ba? Parang simple lang yan If you don't ask, you'll never know the answer. If you don't talk, hindi maaayos ang lahat. Ganun lang kasimple. So alam ko, naiintindihan ko, Ate Helen, na may sakit ka at natatakot ka rin. Dahil syempre, pag may sakit tayo, aminin na natin na mahina tayo emotionally and mentally, hindi lang physically. Lahat naghahalo-halo yan. Mahina ang puso natin. Pero, paano mo nga naman itatama ang lahat kung hahayaan mo lang na magtuloy-tuloy ang mali? 'Di ba? Alam mo na yung maling ginagawa niya,
Pero hinahayaan mo. So dapat kausapin mo ang asawa mo. Napaka-importante ng communication sa isang relasyon. Mapa magkaibigan, magnanay, magtatay, magjowa, lalo na mag-asawa pa kayo. 'Di ba? Nangako kayo na aayusin nyo ang lahat ng pagdadaanan yung problema kasi mag-asawa kayo, iisa na kayo. 'Di ba? And wag nating sabihin na kasi hindi ko na ibibigay sa kanya kaya naghanap siya ng iba. Kasi may sakit ako, kasi walang time. Hindi yun. Kapag mahal mong isang tao, nakakahanap ka ng solusyon, nakakagawa ka ng paraan kung totoo yung pagmamahal. Ganon yun. Kasi love has a deeper meaning. Hindi lang siya basta salitang love you, I love you, hindi siya ganun. Dapat alam mo kung paano mo paninindigan yung salitang pagmamahal. Kaya kung mahal ka talaga ng asawa mo, Helen, hindi ka niya bibigyan ng sama ng loob, lalo na at may sakit ka. 'Di ba? O baka iniisip mo, kasi stress siya dahil sa nanay niya, may sakit yung nanay niya, kaya siguro ng babae na lang siya, hindi niya kaya yung pain. Bakit? Hindi niyo ba kayang pagdaan ng dalawa, yung mga hindi magandang sitwasyon? Di ba dapat nga kayong dalawa yung magkasama para ma-overcome lahat ng mga pangit na nangyayari sa buhay niyo? Dapat nagtutulungan kayo. Pero hindi. Kaya naman, Helen, itanong mo sa kanya at kausapin mo siya. Hindi mo malalaman ang sagot at hindi matatapos ang problema hanggat hindi mo hinaharap at hanggat hindi nyo napapag-usapan. And yes, dun sa tanong mo, may karapatan pa rin naman po akong masaktan, no? Of course, ikaw yung wife. You have all the rights. Diba? Karapatan mong masaktan at karapatan mong magalit. Karapatan mo ang sabihin sa kanya ang lahat ng nararamdaman mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, magpe-penetrate yan sa buong katawan mo, lalo na may iniinda kang sakit sa, di ba may bato ka sa abdo? Baka lalong lumala yan. Di ba nga sabi, kapag daw masyado tayo nag-iisip, yung sobrang pag-iisip ng mga problema, nagmamanifest yan sa katawan natin. Sasakit yung balikat, sasakit yung ulo, sasakit yung tiyan, lalala yung sakit mo. So you need to let it go. Kailangan mong ilabas lahat ng nararamdaman mo para kahit masakit, at least nakakabawas. At tanungin mo yung asawa mo, willing pa ba siya na makasama ka? Kasi sabihin mo kung ipaglalaban mo tayo, ito pa rin naman yung mangyayari sa atin may sakit pa rin ako, wala pa rin tayong time sa isa't isa. Dapat alam mo kung ano yung willing yung gawin para sa isa't isa. Diba? Mag-usap kayong dalawa kasi napaka-importante ng pag-uusap sa isang relasyon. And Helen, hindi mo deserve yan. Hindi porket may sakit ka, ganyan na yung gagawin sa'yo. Hindi natin deserve yun. Kahit wala pa tayong sakit o anuman, kahit bungal pa tayo, hindi natin deserve ang ganunin. So wag mong i-justify na kaya niya nagawa yun is dahil wala kang time at hindi kayo nagtatagpo ng oras. Okay? Honest thoughts, words, and actions create harmony. Sincerely, Kara.